Buenas noches, damas y caballeros. Mukhang nabudol-budol na naman tayo sa hearing ni Senator Rodante Marcoleta ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Wala na naman substantive issues ang lumabas. Meron lang yung mga sinasabi nilang peripheral mga issue sa gilid-gilid lang na mga issue na gusto talaga natin sagutin nila or mga tanong na gusto natin sagutin nila. At yung tanong, sino ba ang mga padrino ng mga senator at kongresista ng mga kontraktor? Andon nga yung mga kontraktor. Pero sinong padrino nila? Brenda Barton at Miel Fule? Paano sila nakakakuha ng proyekto? Paano sila nakakakuha ng inside information na may bidding sa proyekto na ito? At sino ang tumutulong sa kanila, sa mga kongresista at senador, makakuha ng mga bilyon-bilyon na proyekto? Kasama na itong couple na si Curly at Sara Diskaya, na nakakuha ng bilyon-bilyon na proyekto. So, ang hindi na-discovery o hindi natalakay sa hearing kanina ay nagawa ng Rappler ng Rappler Philippines. Buti pa itong Rappler, kanina kinote natin yung PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism, with less resources kumpara sa billion budget ng Senado, ng Blue Ribbon Committee, ay mas marami pa sila mga impormasyon nakakuha, di ba? 18 na kongresista at senador na naisaman nila sa lista at brinag natin ukol dyan kaninang umaga. Ngayon naman, yung isa na naman na nasa lista doon na si Senator Bongo ay nakita ng Rappler Philippines ay involved pala ang pamilya niya, ang tatay niya, ang construction company ng tatay niya, nakipag-partner up pala. Nakipag-partner up dito sa company ng mga Diskaya as early as 2016. As early as 2017. So, kumbaga, nagja-jibe sa pag-amin kanina ni Diskaya na biglang naging blessed, inspiring, life of the rich and famous yung buhay nila since 2016 nung nakapasok sila, nakapenetrate sila sa mga sindikato dyan sa DPWH. And with the help, yun nga, pag-amin yun, paglaglag na yun kay former President Rodrigo Roa Duterte, at paglaglag pa rin yun kay Bongo. So, yung sinabi ni Diskaya na biglang gumanda yung buhay, biglang naging makulay ng buhay nila na may mga 40 million na Rolls Royce na mga sasakyan nila. Nagsimula lahat yun nung naging partner sila ng pamilya ni Bongo. So, ibig sabihin, kung ganun, si Bongo ang padrino nila. Isa sa mga padrino nila. Kaya no wonder wala silang kailangan barkadahin. No wonder wala silang kailangan magsipsip gaano. Di ba tinanong, sino mga nagbibigay sa iyo ng proyekto dito sa DPWH? Hindi niya masabi, mga DE lang daw ang kausap niya. Yung pala, diretso siya sa taas. Diretso siya sa Duterte administration. Una, nung executive secretary si Bongo ang bahala sa kanya, at nung
Senator si Bongo rin ang bahala sa kanya. Di ba? At si Bongo rin siguro kausap yung ibang senator na doon nyo ilagay yung mga fake project nyo sa kay Diskaya. Walang tanong-tanong yan. Basta bigyan nyo lang ng parte yan para pambili ng mga mamahalin sasakyan. Okay na yan, no questions asked. Kumbaga ganyan katapang yan. Pwede natin sabihin ito si Diskaya. Si Sara Diskaya ay parang Janet Lim Napoles, na sa pork barrel scam. Kumbaga matapang, walang takot. Tingnan nyo kanina, nakaharap na siya sa plunder, pero parang kumpiyansa siya na walang masama mangyayari sa kanya o makulong ba siya. Wala, relax na relax. Kumbaga sure na sure siya sa mga backer niya dyan sa Senado at Kongreso. So si Bongo pala ang padrino niya. So at nung time ni Duterte, siguro kung rekta siya kay Bongo, rekta rin siya kay Duterte. Kaya ang tapang, parang kayang-kaya niya. Kaya para minamaliit lang nila si Mayor Vico Soto. Kumbaga, mayor ka lang Kami, kapit namin, senator ang padrino namin at si former President Rodrigo Roa Duterte, at baka kumpiyansa rin sila kung maging presidente si Sara Duterte, andun na sila sa loob ng mga Duterte Circle. Ganyan sila kakumpiyansa. Tingnan natin. So, panoorin nyo ito kung saan sinabi niya na kung hindi pa nyo pa napanood, kung napanood nyo na, panoorin nyo ulit kasi very much related ito. Itong sinabi ni Diskaya na naging makulay ang buhay nila noong 2016. This jives with the report ng Rappler Philippines na as early as 2017 or 2016, kilalang partner na nila ang mga Go family. Tatay ni Bongo at kapatid ni Bongo. At 2017, meron pa sila joint projects, ang St. Timothy Construction at CLBT Construction ng Go family. And as we reported earlier, of course, yung CLTG Construction stands for Christopher Lawrence Tesoro Go. Christopher Lawrence Tesoro Go. CLTG Construction. Okay? So, panoorin nyo to. Nung araw, at tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo . So, at sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo . So, at tinanong kung magkano, at sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. If I may, with the permission of the chairman, Senator President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Nangongontrata rin Pero siya? yes po, Nangongontrata rin sa for DPWH? LGU po.
LGU, and then ako, I work sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation, and him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Kung wari, pinapalabas na niya ngayon na dati na silang mayaman, dati na silang may kaya, pero kung may kaya ang tatay niya, saan na nagtrabaho na lang siya sa tatay niya? Bakit kailangan pa siya hindi nga siya nurse eh. Parang assistant lang siya ng dentista. So kailangan mag-abroad siya dahil simple lang ang buhay niya. Ngayon lang binabago nila na sinasabi, kung wari mayaman na sila noon, contractor na yung tatay. Eh kahit yung karpintero ko sa Zamboanga, nakamotor lang pero ang tawag sa sarili, contractor na, tatadlo ang tao. Yung kasi puwera sa building ko, yung building ko talaga, yung tatlong building ko, may tunay na contractor na ang daming tauhan. Yung si kapartner ko rin ngayon sa business sa pharmacy, si Joray Enriquez. Real contractor yan, ang daming tao, mga 50 tao niyan. At gumagawa yan ng mga magdo. Pero meron din ako mga kababata na dadalawa lang kababata ko rin ang kasama, contractor rin naman ang tawag nila. Yun ang pinapaayos ko kung meron rin ako bahay na gawa ng kahoy sa farm na yun ang pinapaayos ko. Pero contractor yung tawag nila sa sarili nila. Kumbaga, kahit karpintero, pwede tawagin ang sarili contractor. Ito nga, sabi niya, yung asawa daw niya, contractor sa subdivision. Eh yun lang yun, karpintero in short. Di ba, sa interview ka ng asawa, sabi niya, mas marami daw siya natuto sa mga ordinaryong workers kasi karpintero nga siya. Pero ngayon, pinapalabas niya, old rich na sila. Eh bakit kailangan ka pa mag-abroad? Kailangan ka pa mag-abroad. Di ba? Ngayon, binabago na nila, binabago na nila yung narrative nila. Pero huling-huli na doon sa video mismo, sabi nyo, kaya sabi nila Corina, nila Julius Babaw, rags to riches kayo. Ngayon, iniiba nyo na, hindi kayo galing sa rags. Rich na kayo dati. Aba, contractor ha? Karpintero, contractor. Ties to join the mga kontrata sa TPWH. Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding. Grabe ha, sumali lang daw sila. Ang dami kong naging kliyente ko yung DPWH. 3 sekretary dyan naging kliyente ng Dean and King's Communication na company ko. Eh ang hirap nga pumasok dyan. Kung wala kang kilala, kung wala kang padrino, sila ang dali-dali ha. Nakita lang yung mga lista ng project, nagbidding, pasok na. We know that we were qualified for. Very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo. Ito ironical ha, sa tanong pa ni Bato de la Rosa, nayari si Duterte kasi napaamin niya. In fact, ganun rin yung kay Wawa Builders eh. Wawa Builders, yung mainit rin doon si Senator Jinggoy. Ganun rin. Nagsimula sila kumita 2019 ata. Nagsimula rin maging makulay ang buhay nila 2019. So nakita nyo yung pattern, okay, big time contractor na sila ngayon. Kaya kasama rin mga sila Saldi ko. Nagsimula yumaman yan, Gloria to Duterte administration hanggang ngayon sa Marcos administration. Kung iisang pattern,
either yumaman simula Gloria or yumaman simula Duterte. Pero karamihan Duterte at admin. So kumbaga diyan sila nanalo, nagsimula maging inspiring daw yung storya. Inspiring na pagnanakaw sa Duterte admin. Noong nag-DPWH na kami, ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. But prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. Yan, 2016 onwards. Ikaw nagsabi niyan. Nagsimula na kayo mag Rolls Royce at saka nagsimula na kayo bumili ng mga 20 million, 40 million cars since the Duterte administration. Kaya very much pasok na pasok itong revelation nyo, Sara Diskaya, sa report ngayon ng Rappler Philippines. Ang title ay Firm Owned by Bongo Skin Once Worked with Diskayas for Davao Projects. So, hindi lang kayo nag-DPWH noong 2016, nagdabaw rin kayo. Nagdabaw na tiba-tiba rin kayo. Yan ang article ng Rappler. Doon nagsimula yung buenas nyo. Nung nagpartner kayo sa kamag-anak ni Bongo. Doon nag-turn around ang buhay nyo from rags to over wealthy riches talaga. So sabi ng Rappler, meron sila nakakuha ng mga dokumento na nagpapakita na itong si Diskaya through their company St. Gerard Construction ay nakakuha ng 5 projects amounting to almost 1 billion in 2017. 1 billion sa Davao. hindi lang swerte kayo sa DPWH. Swerte kayo sa mga Duterte. To be precise, swerte kayo kay Bongo. Kasi itong company ni Bongo, after naging mainit sila sa expose ni Ping Lacson, nag-cease operation na sila. Pero tinuloy pala nila through dito sa company nila Diskaya. Kung may project, masyadong halata kung company ng tatay ni Bongo ang makuha yung project, ipasa na lang sa mga Diskaya. Parang ganon ang nangyayari. At kaya itong si Bongo kanina, na kung napansin nyo, very defensive, hindi siya nagtatanong. Ando na naman siya, nagbibigay na naman ng excuses. Nagbibigay na naman ng mga dahilan. Sabi pa nga niya, nung August 20, yung unang hearing, o yung interpellation kay Ping Lacson, sabi pa niya na dapat daw may managot at dapat po maging accountable sila. Sabi niya. At sabay sabi na wala daw siyang kinalaman sa mga projects
ng tatay niya o anumang project sa Duterte administration. Pero ngayon, lumalabas na ang CLTG Builders, na again, ang CLTG ay stands for the name of Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go, ay nakakuha or nagpartnership CLTG Builders under sa tatay ni Bongo na si Desiderio ay nagpartner sa company ng mga Discayas para makakuha ng 800 million projects in 2017. At nung time na yun, si Go ay special assistant ni Duterte in 2016. Based sa research ng Rappler, CLTG Builders ng tatay ni Bongo entered into a joint venture with St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation, at nakakuha sila ng 816,981,062.81 na project through the husband ni Sara na si Pacifico. Yung sabi niya kwan lang, karpintero pero contractor na. Pacifico Curly Belisario Discaya the second. At galing ng Rappler. Meron pa sila mga breakdown ng project. Kasama na widening reconstruction of bypass road at junction Dang Maharlika, Likanan, Bunawan, Mahayag, Indanan. Yan sa Davao. 173 million. Widening of bypass road Daang Maharlika, Likanan, Buanan, Mahayag, Indanan, Kabantian. 181 million. Widening reconstruction of bypass road. Ganun rin, 112 million. Reconstruction Slaughterhouse, 156 million. Widening of bypass road junction Davao City. Diversion road, Tigato Road junction Davao City, 192 million for a total of 816 million. According to records from the DPWH. Sinayang ko yung oras ko sa kapanood pala ng hearing kanina. Sana pala, dito na lang ako na nagbasa sa Rappler Philippines. May pakinabang pang Rappler. Biro mo. Andon na yung mga DPWH official pero hindi pa nila nakuha itong record na ito at hindi ito lumabas sa hearing kanina. Hindi. Buti pa ang Rappler. At una doon yung Philippine Center for Investigative Journalism, yung blinag natin kanina. Walang kwenta talaga yan. I-invite nyo lang yung Rappler. Umami na kayo, useless kayo, Marcoleta. At i-share nyo itong vlog. I-like nyo itong vlog, i-share nyo itong vlog para kung mapunta ito sa inbox ng mga senator, especially si Senator Marcoleta, ma-realize nila gaano kabobo yung mga staff nila para mag-research. Kasi kung meron man dapat nakakuha nito, yun dapat staff ni Marcoleta. Yun lang. Kahit nakuha kaya nila, i-report kaya nila yun. Andon si Bongo, nag-attend ng hearing. Imposible. Kaya dito na lang pag-asa natin. Philippine Center for Investigative Journalism at Rappler. At nung tinanong ang Rappler, si Bongo ukol dito sa bagay na ito, sabi ni Bongo, as I have said numerous times, as early as 2018, 2021, 2024, and now, I have nothing to do with their business. Kaya sila ang dapat tulungin nyo at hindi ako. Pero nakapangalan, Senator, sa'yo ang pangalan eh. Hindi naman yan bad builders, bad builders and construction company, kundi
CLTG Builders yan. At hindi naman yan nakapangalan sa akin. Nakapangalan yan sa isang Christopher Lawrence Tesoro Go, CLTG Builders. Kaya sino pa man tatanungin ng Rappler kung hindi ikaw? Ha? Niloloko mo kami At nakuha rin ng Rappler mga figures na 2016 pa lang gamit ang koneksyon na sa mga Go, nakakuha rin ng 352 million projects ang company nila Diskaya. At dito, according dito at yung company ni Go, yung sila lang mismo, yung CLTG lang mismo, nakakuha by 2017 a total of 3 billion projects from the DPWH. So tama yung record ni Senator Trillanes na kinasuhan na rin sila. At pending yung kaso dyan sa Department of Justice. At hindi lang yun, kung nagpartner sila sa company nila Diskaya, nagpartner rin ang company ni Bongo dito sa Manila-based 3W Builders Inc. At nakakuha rin sila ng 1.2 billion sa kontrata. At yung brother ni Bongo nakakuha rin ng kontrata ng 178 million in 2017. Yan Tiba-tiba kayo tiba-tiba kayo. Yan. Yung Alprego Builders and Supply. Ang galing. Galing ng Rappler Congrats. Yun Ang dami pang kwan dito, i-discuss natin ito. At so yung CLTG St. Gerard mula noon, tiba-tiba na sila. Tiba-tiba na sila mula noon. Ito pala si Trillanes, yung kaso pala na plunder pinailan niya sa father ni Bongo at sa kapatid niya sa Alprego Builders. In total, nakakuha para sila from 2007 to 2018, 6.6 billion. Wow. Tiba-tiba. Yan at ito naman St. Gerard, siyempre palaki mula noon at yun nakakuha na sila ng mga daan-daan projects from 2016 to 2023 nakakuha sila ng 5 billion. Siyempre kapit na sila sa kapit na sila sa Malacanang, kapit na sila kay Senator Bongo. And then kanina todo deny pa si Senator Bongo. So yan dami ng pangalan. Ang dami ng pangalan lumalabas. Wag na lang natin panoorin pala itong hearing ni Kwan o yung another fake hearing sa Kongreso. Yung Impracom. Dito na lang pala natin i-monitor sa Rappler Philippines, sa Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ. Mas may kabuluhan pa yung mga research ng mga ito. Wala talaga mangyari. dito sa mga hearing na ito. Kasi yun naman gusto natin malaman, sino-sino ba yan? Mga anak ng Diyos na yan na nagpapa-insert ng pondo. Yan ang gusto natin at least itong PCIJ at Rappler ay mas magaling sagutin yan tanong na yan. Sino sa mga senator at kongresista na kinabang? O yan Sige po, yan ang update natin dito
sa issue na ito, ha? At least nabitin tayo sa nangyari sa Senado. At least Rappler and PCIJ saved the day. So please share this vlog. Please please refer the vlogcaster to your friends and relatives, dahil dito ang dami nyo na nakukuha dito na mga exclusive reports, ha, na kasama na doon sa 8 billion kaya natanggal si General Nicolas Torre. So share this vlog. Don't be selfish, ha? Share this vlog to friends and relatives. Thank you very much, everyone, for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.